Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Nehemiah chapter 7 verse 1 to 20. Now it came to pass when the wall was built and I had set up the doors and the porters and the singers and the Levites were appointed, that I give my brother Hanani and Hananiah, the ruler of the place, charge over Jerusalem, for he was a faithful man, and feared God above many. And I said unto them, let not the gates of Jerusalem be open until the sun be hot, and while they stand by, let them shut the doors and bar them, and appoint watches of the inhabitants of Jerusalem, everyone in his watch, and everyone to be over against his house. Now the city was large and great, but the people were few therein, and the houses were not builded. And my God put into mine heart to gather together the nobles and the rulers and the people, that they might be reckoned by genealogy. And I found a register of the genealogy of them which came up the first, and found writing therein, these are the children of the province that went up out of the captivity of those that had been carried away, whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried away, and came again to Jerusalem and to Judah, everyone unto his city, who came with Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Azariah, Raamiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Nehum, Baana. The number I see of the men of the people of Israel was this: the children Paros, 2,172. The children of Shephatiah, 372. The children of Ara, 652. The children of Pahat, Moab, and the children of Jeshua and Joab, 2,818. The children of Elam, 1,254. The children of Zatu, 845. The children of Zagai, 760. The children of Binoi, 648. The children of Bibai, 620 and 28. The children of Asgad, 2,322. The children of Adonikam, 603 and 7. The children of Bigbai, 2,037. The children of Adin, 655. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. My Bible verse for tonight from the book of Nehemiah, chapter 7, verses 21 to 30. Sons of Adar, that is to say of Hezekiah, 98. Sons of Hashum, 328. Sons of Bezai, 324. Sons of Harif, 112. Sons of Gibeon, 95. Men of Bethlehem and Netophah, 188. Men of Anatot, 128. Men of Beth Asmabeth, 42. Men of Kirat, Jearim, Shepira, and Beerut, 743.
Men of Ramah, Geba, 621. This is the word of the Lord. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Nehemias chapter 7 verses 31 to 40. Mga taga Mikmas, 122, mga taga Betel at Ai, 123, mga taga Nebo, 52, mga taga Elam, 1,254, mga taga Harim, 320, mga taga Jericho, 345, mga taga Lod, Hadid at Ono, 721, mga taga Senaa, 3,930, mga pari, mga angkan ni Jedayas, mula sa pamilya ni Jeshua, 973, mga angkan ni Imir, 1,052. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon mula po sa Nehemias chapter 7 verse 41 to 50. Mga angkan ni Pashur, 1,247. Mga angkan ni Harim, 1,017. Mga Levita, mga angkan ni na Jeshua at Kadmiel, mula sa pamilya ni Hodavias, 74. Mga awit sa templo na mga angkan ni Asaph, 148. Mga tagapagbantay ng templo na mula sa angkan ni na Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita, at Sobay, 138. Mga tagapaglingkod sa templo, mga angkan ni na Zia, Hasofa, Tabaot, Keros, Sia, Padon, Lebana, Hagaba, Salmay, Hanan, Gedil, Gahar, Reyas, Rezin, Nikoda. Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Nehemiah, chapter 7, verses 51 to 61. Gazam, Uza, Paseah, Besai, Mehunim, Nefusezim, Bakbuk, Hakufa, Harhor, Baslit, Mehida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nezias, at Hatifa. Ito ang listahan ng angkan ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkabihag. Mga angkan ni Sotay, Soferet, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Sepatias, Hatil, Pokeret, Hazibaim, at Amon. Ang kabuuang bilang ng mga nakabalik na mga manggagawa sa templo na mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay 392. Ito naman ang mga nakabalik mula sa Telmela, Telharza, Kerub, Adon at Immer, ngunit hindi nila napatunayang sila'y mga Israelita. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Muli po, isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat at purihin ang Panginoon sa patuloy na ginagawa nating devotion sa bawat araw na ito isang favor na mula sa ating Panginoon. At tayo po ay nasa Nehemiah chapter 7 verse 62 hanggang 73 po yung ating babasahin. Sabi po dito, sila ang mga angkan ni Delaya, Tobia at Nikoda. Hindi rin mapatunayan ang mga angkan ni na Hoboya, Hakos at Barsilai na mga pari sila. Nang mag-asawa si Barsilai, dinala niya ang pangalan ng biyanan niya si Barsilai na taga-Gilead. Dahil nga hindi nila makita ang talaan ng kanilang mga ninuno, hindi sila tinanggap bilang mga pari. Sinabihan sila ng gobernador ng Juda na hindi sila maaaring kumain ng mga pagkain na inihandog sa Diyos hanggat walang pari na sasangguni sa Panginoon tungkol sa kanilang pagkapari sa pamamagitan ng Urim at Tumim. Ang kabuang bilang ng mga lalaki mula sa pagkabihag ay 42,360. Hindi pa kabilang dito ang mga alipin nilang lalaki at babae na 7,337 at ang mga maawit na lalaki at babae na 24,000
245. May dala pa silang 736 na kabayo at 245 mula at 435 kamelyo at 6,720 asno. Ang iba pang pinuno ng mga pamilya ay nag-ambag para sa muling pagpapatayo ng templo. Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto, 50 mangkok na gagamitin sa templo at 530 pirasong damit para sa mga pari. At ang iba pang mga pinuno ng mga pamilya ay nagbigay para sa ganitong gawain ng 160 kilong ginto at 1,200 kilong pilak. Ang kabuang binigay ng iba pang mga tao ay 160 kilong ginto at 1,100 kilong pilak at 67 pirasong damit para sa mga pari. Ang bawat isa sa kanila ay bumalik sa mga bayan na kung saan nagmula ang kanilang mga pamilya, pati ang mga pari, ang mga libita, ang mga gwardya ng mga pintuan ng templo at ang mga awit at ang mga utusan sa templo. So dito po natin makikita, no, na talagang grabe po yung mga ibinigay nila, no. Dito makikita din natin na talagang pinangunahan ng gobernador, no, yung pagbibigay ng 8 kilong ginto, yung pong mangkok na gamitin sa templo, no. So napakahalaga po talaga sa isang leader, no, yung siya mismo yung mangunguna para sa isang gawain upang maging ganap na matagumpay ang isang programa. So napakahalaga po yung pagiging maayos na modelo. So purihin po yung Panginoon na patuloy na ibinibigay sa atin na tayo nakapagpatuloy sa pagbabasa po ng Biblia, na malaki po ang naitutulong nito para sa ating spiritual na buhay. Muli, God bless everyone.